Hello po mga ka-tech, for today's video, itetest at i-unbox po natin ang SmartBro 5G Rocket Wi-Fi. Okay, so nabili ko po pala ito sa Lazada ng 15,995. Ayan po. Ito po yung store na nabilhan ko, yung sa official Smart Store. At ilalagay ko po sa description yung link sa Lazada. Okay, so yan po yung price. At sa ngayon po, i-unbox po natin siya. So kanina lang po ito dumating. Ayan. Alright, so ito na po yung Rocket Wi-Fi guys. Okay, check naman po natin yung box. Okay, so ang naman po ng box ay yung guide, and then yung SIM, at yung promo. Ayan, at cable Type-C, at guide. Ayan. Okay, so bago po tayo mag-set up nito, ipakita ko po muna yung specs. So yung OS niya po, meron po siyang Qualcomm Snapdragon X55. Yung display naman po ay 2.4 inch TFT color LCD panel, capacitive touchscreen. So touchscreen po ito. Sa bands naman po, meron po siyang B1, 3, 5, 28, 40, 41, N41 at N78. So yung N41 yan po yung sa 5G at yung N78. Okay, so sa battery naman po meron po itong 5000 mAh. Ayan po ang kanyang battery. Okay, so ang brand po nito ay Green Packet, and then yung model ay M5G 7760. Ayan po, and then supported din po ito ng 2.4 at 5 GHz Wi-Fi. Ayan. So, isa-set up na po natin ito para magamit na po natin. So, first step po ay yung SIM. At gagawin lang natin ay i-insert ito. So, yung SIM naman po is nasa loob, kaya need po natin itong i-open. Ang pag-open, nandito lang po. Ganyan. At yung SIM tray niya ay nandito po. Ayan. So, mahirap po makita pero andyan po yung logo. Now, yung reset button naman po ay andito sa gilid po. Ayan. Mahirap po siyang makita yung reset button. So, mahirap po makita ang reset button, kaya yan. Dyan po siya. Yung reset button guys. Ayan. Okay. Now, insert po natin yung SIM. So, yung maliit na SIM po. Yung micro. Ayan. Yan. Okay. So, na-insert na po natin yung SIM. Now, next naman po ay ating i-turn on na po. So, long press. Yan. Ayan, SmartBro. Okay, so na-turn on na po ang ating Rocket Wi-Fi. At ito po ang kanyang UI kapag naka-lock po siya. So, sample ganito po. Kapag tinurn on natin, ganyan. So, ganyan po ang kanyang UI. Meron po siyang percentage battery dito. Meron po siyang 13 sa ngayon. And then, yung oras sa ngayon. Ayan. And then, ito naman po yung number ng Wi-Fi ata. At para po ma-unlock, swipe lang po tayo. Ganyan. So, dito naman po makikita nyo ang connection guide. Ayan. So, sa connection guide, pwede nyo po i-click yan. At babasahin nyo lang po yung mga instructions. Click lang kayo ng next. QR code, WPS, ganyan. So, itong mga QR code na ito, scan nyo lang po ito para po magka-connect po kayo agad. Okay? So, next is yung power saving. Meron po siyang option dito na screen off time na 60 seconds. And then, auto close Wi-Fi. Turn on, off nyo lang po yan kung gusto nyo po mag-power saving mode. And then, dito naman po sa SSD, yung password naman po ng Wi-Fi. Okay, so switch on nyo lang po yan para po makita yung password ng both 4.4, 2.4 at yung 5 GHz Wi-Fi. Okay, so next naman po ay dito, meron po siyang SMS.
So, ang advantage nito, hindi na po natin kailangang mag-connect sa ating laptop para po, or sa dashboard para po makita yung ating mga messages. So, sa ngayon dito, na-receive na natin yung free natin na I think 100 or 250 load. Ayan. So, magda-download tayo mamaya ng GigaLife dahil yan po ang ating need para po makita yung mga usage or para po makontrol natin yung lahat ng ating promos. Okay, so meron din po dito yung settings, WPS, yung Wi-Fi, then ilan yung connected users, profile management. Yan, so andito na po lahat guys. At napakaganda dahil touchscreen na rin po siya. Okay, so last is yung about. Okay, ayan. Device information, yung mga email, yung phone number. So andito po lahat. Okay, so yan yung kanyang UI. So far, okay na okay po siya para sa akin dahil convenient po, hindi na po kailangan ng another device para makita yung mga Wi-Fi or yung mga settings po. So sa ngayon, scan po natin yung kanyang QR code para po makakonect po tayo. Okay, so para po ma-scan po yan, download. Open nyo lang po ang inyong camera. So ganyan po. So yan, join agad. So join. So connected na po ata ako guys. Ayan, Smart Pro 5G. So, hindi na kailangan ng password. Scan nyo lang po yung QR code. Okay, so connected na po tayo sa Rocket Wi-Fi. At pagkatapos po nyan, mag-download lang po kayo ng GigaLife na app. Ito po. So, kung connected na po kayo, automatic pong madedetect po ni GigaLife yung Rocket Wi-Fi. So, ganyan po. Open GigaLife. At, yan. So, automatic po niyang nadedetect yung Rocket Wi-Fi po. So, kung meron po kayong existing account sa GigaLife, i-log out nyo po muna ito, and then close, and then open again, para po ma-detect yung Rocket Wi-Fi. Okay, so ayan, yan po ang ating UI sa ngayon. No active promo. So, check usage natin. So, meron tayong 99 MB na free, and then 250 na free load voucher. So, next natin gagawin is maglo-load tayo para po maka-register tayo sa Smart Only 5G. Okay? Okay, so load muna tayo. Kahit ano pong gamitin niya, sa akin Pimaya po ang gagamitin ko. Okay, so na-load na po natin at punta po tayo ulit sa ating GigaLife at i-refresh. Ayan, so meron na po tayong 500 na load at try po nating mag-register sa Only 5G. So meron po tayong 250 na voucher, so sana magamit natin yon. So try po natin ang 599. So subscribe. Okay, so na-register na po natin ito sa Only 5G na 599. At kung nagtataka po kayo bakit po 599 yung na-register natin while 500 lang po yung ating load, yan po ay dahil meron po itong voucher na 250. Ayan po, 250 voucher. So, meron pa rin pong 151. Meron pa rin pong 151. Okay? So, ayan. Registered na po tayo at pwede na po tayong mag-test. At connected na rin po tayo. Kaya, try po nating mag-speed test. Okay, so almost low bat na po, 11% na lang po siya. So quick speed test lang po tayo at magte-test pa po ako ng maraming beses dun sa ibang lugar po. So yan yung speed niya guys. Wow, hindi ko na-expect yung speed niya guys na ganyan, pero baka ano pa, nag-search pa yan. At kung makikita nyo, 5G po yung signal guys. Ayan, ayan, 5G. So, test natin ulit. So, I think hindi 5G yung nakukuha niya guys. So, yan yung speed niya guys. So, nag-expect ako na malakas po talaga dahil sa iPhone 12 ko naman okay naman po siya. Ayan. So, try natin mag-speed test gamit yung iPhone 12 na hindi naka-Wi-Fi. So, turn off muna natin yung Wi-Fi at yung 5G lang po talaga. Check natin kung wala ba po talagang na-detect na 5G sa ngayon. So, try natin. Ayan. So, meron po siya guys. Ayan. So, nag-expect ako na malakas po talaga sumagap siya ng signal 5G dahil so, yan po dapat yung ginagawa niya dahil Rocket Wi-Fi nga po na, di ba? So, yan po siya guys. Ito yung speed sa aking iPhone 12 na walang naka-unli din po yan. So, napakalakas po sa iPhone 12 while hindi po nakaka-detect si
yung ating Rocket Wi-Fi sa ngayon. So, connect po tayo ulit. Baka po nag-loading lang po yan. So, yan. Kung makikita nyo po, Smart Bro 5G po yung connected natin. 5G Wi-Fi 88C88. Yan, ito po yun. Yan, meron po siyang number 1 connected. So, try po natin mag-speed test ulit. Baka po okay na ito. Ayaw nyo pa rin. So, ang gawin ko po sa ngayon guys ay i-charge ko po muna siya. At ito-test natin ulit mamaya. Okay? Okay, so nakapag-charge na po tayo mga katek at meron na po tayong 53 na battery percentage. At nag-switch din po pala ako sa network mode na 4G, 5G. Wala pong 5G only yung kanyang network settings. Ayan po. So, dito sa preferences network, yung pinili ko po ay 4G plus 5G. Kanina po is 3G, 4G, 5G po yung connection. Yan po. So, connected na po tayo sa ating Wi-Fi. So, speed test po tayo ulit. Yan. So, smart and then smart communication. Okay? So, yan po ang ating test ngayon. Ayan. So, kung makikita nyo po, lumakas na po siya at 5G yung signal na po. Ito pala po ang ating dapat tignan. Ito po dapat yung titignan natin na signal. Kanina ay H lang po siya. Yan. So, ito po yung ating speed. Okay, so i-check natin yung data mamaya po kung nababawasan po ba. Okay, so test natin ulit guys. Again, nag 5G na po siya. Kanina 11% lang po tayo nun, kaya nag-charge tayo para po makuha niya yung power niya po na kailangan sa 5G. Okay, so yan yung speed niya sa ngayon at ito-try nating i-compare yan sa ating Poco. Meron din tayong Poco dito guys. So connected ito sa aking meron akong Poco dito na connected sa smart or naka-smart only 5G po. Okay, so try nating mag-speed test. So yan yung test tayo ulit. Yan guys. So, try natin na multiple devices mamaya. Okay. Again, Poco po ito. Poco. So, sa ngayon po, i-check po natin yung data usage. So, dito tayo first mag-check. So, andito ata yung sa settings and then yung data usage. Yan. Data usage, meron na po siyang data usage na 3,138 MB. Ayan, yung data usage niya. So, dito naman po i-check po natin yung kanyang data usage sa Gigalife. Ayan pa. Okay. Check natin kung nababawasan po ba. Okay, so 12.29 pa rin po. I-refresh natin. Ayan, so only po talaga siya dito sa Cebu City. At talking of only 5G naman po, ito po yung mga lugar na pwede po sa only 5G. Dito po sa ibaba. Ayan po. So pakita ko lang po sa inyo para po ma-warningan kayo na merong mga lugar na hindi po only yung 5G. Makaka-avail po kayo pero hindi po magiging only sa ibang lugar. So yan po ang mga lugar. So NCR, Cavite, Bacoor, Imos, Dasmariñas, Cavite City, then sa Pampanga, sa Angeles, Balacat, San Fernando, Baguio City, then sa Cebu naman po is Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, Liloan, Minglanilla, and Davao City. So mag-take note po kayo dyan dahil sa ibang lugar po mababawasan po yung only. Kaya huwag po kayong bumili ng ganitong wifi kung yung lugar na pupuntahan nyo po or yung lugar nyo po ay hindi po kasali sa lugar na ito. Dahil sayang po yung load. Or kung okay lang, kung marami po kayong pera, meron po kayong budget para po sa load, kahit nababawasan, then okay po. Pero kung ang habol nyo po ay para po sa only 5G, then hindi ko pa po marirecommend sa ngayon ang
mga ganitong modem. Okay? So, ang gagawin naman po natin sa ngayon is magkoconnect po tayo ng multiple devices. Okay, so i-connect ko first itong sa Poco. At ang gagamitin ko ay yung sa pag-scan ng ating QR code para po mas madali. Ayan. Okay, so sa pag-scan po dito sa mga Android devices po, kung hindi po mag-scan sa inyong regular na camera, ang gagamitin nyo po ay itong Google Lens. Ito po. So, open camera. At allow anytime. Allow. Yan po. So, Google Lens lang po ang gagamitin nyo at scan nyo. At yun. Na-scan na po niya. At, click nyo lang po yan. And then, ito po ang lalabas. Join network. Join network. Ayan. So, connected na po tayo. Pag ganun. Smart communication. Speed test tayo. So, connected na tayo. Yung Wi-Fi natin dito sa ating Rocket Wi-Fi. Ayan po. So, dalawa na po ang connected dyan. Kung makikita nyo, 2 users. Ayan. Dahil connected na po ang ating iPhone 12 at itong Poco M3 Pro. Ayan. So, yan yung first test natin. Okay. So, next kong i-connect ay itong Redmi Note 9 ko po. At again, ang gagamitin ko ay yung QR code. So, punta lang po tayo sa connection guide. At click yung next and then QR code. Ayan. So, open lang po yung camera and then open yung Google Lens. Yan po. Ito po yung Google Lens. Okay. So, scan. QR code yung sa 5 GHz. At pagkatapos ay click nyo lang po yan. At lalabas po yung join network. Click nyo yung join network. At yun. Automatic na magkoconnect na po kayo without using password. Or without showing your password po. So yan, connected na po tayo at try po natin mag-speed test sa ating Redmi Note 9. Hindi po ito 5G na phone. So, tatlo na po ang connected sa ngayon sa ating Rocket Wi-Fi. Kung makikita nyo sa ating, sa ating connections number. Yan, 3 na po siya. Yan, 3. Okay. So, 3 connected users na po at ito test natin siya. So again, Redmi Note 9 po ito. Redmi Note 9. Yan. Okay, so yan po ang kanyang first test. Now, ang gagawin naman po natin is pagsasabayin natin silang tatlo na mag-speed test. Okay, so itabi muna natin to. Okay, so pagsasabayan na po natin silang tatlo, connected po sila. Both dito, again, 3 users na po yan. Yan. So ito po ang mangyayari kung tatlo ang nakakonect. Okay, so yan yung speed test sa speed test na app. Yan. So next naman po ay dun po tayo sa fast.com or sa fast na app. Okay, so first is dito. Okay, so yan po ang speed niya sa ating Redmi Note 9. Tayo naman po natin sa iPhone 12 individual test. Okay, so yan po ang test sa iPhone 12. Next naman, dito naman po sa M3 Pro. Okay, so sa ngayon po, iti-test naman po natin sila na magsabay. Okay, so yan po ang test natin sa pinagsabay natin na fast. Alright, so next naman po ay sa Google. Okay, so Google speed test naman po. First, ito naman po si Redmi Note 9. Next ay ito naman po si iPhone 12. So next naman po ay dito sa Poco M3 Pro. Okay, so yan pong speed test nila sa gamit ang Google with individual test. Yan. So next naman po ay pagsasabayin natin sila ang tatlo. Okay, so yan po ang results nila na magkasabay sa Google speed test. Okay, so sa ngayon po, test naman po natin sa mga laptop gamit po ang LAN. So next naman po ay dito sa Windows 10 na laptop natin. 7th Gen na Intel Core po yan. At ito, meron din po tayong Cat 8 na LAN from Ugreen. So connect po natin dito sa ating Rocket Wi-Fi. Ayan, plug na po siya. At ipa-plug din natin dito sa
ating laptop. Okay. So, naka-plug na po siya at yan. May ilaw na po siya. At nagko-connect na din po doon sa ating laptop. So, detected na po ang ating Ethernet. Ayan, connected na po siya. At i-disconnect po natin yung Wi-Fi para walang interference. At mag-speed test po tayo sa ating speed test app. Ayan. Okay. So, connected pa rin po yung tatlong phone natin dyan. So, yan yung speed niya dito sa ating laptop. I think, yan lang yung kaya ng laptop na ito, na speed. Okay, so yan yung kanyang speed guys. At try natin na mag-open ng browser para po sa Google Speed Test. Yan. So, mag-run tayo ng Google Speed Test dito sa web. Okay, so malakas po siya dito sa ano guys, sa Google Speed Test kaysa sa doon sa app na Speed Test. Yan. Okay, so test again. Okay, so try naman po natin yung sa fast. Okay, so yan po ang sa fast.com. Try natin ulit. Okay, so yan po ang second test natin. Try naman po natin sa Google Speed Test Stadia test. Yan, so check now. Okay, meron po siyang 63 Mbps. So try natin ulit. Okay, so yan po ang ating test sa Google Stadia or sa Project Stream ng Google Speed Test. Okay, dito naman po sa MacBook Pro 16-inch natin po. At ang gagamitin natin na adapter ay itong from Orico at 1000 Mbps po ito, gigabit. At i-connect natin yan. Ayan. At Type-C. Connect natin. So, connected na po siya. At i-disconnect natin yung ating internet. I-turn off natin yung Wi-Fi. Ayan po. Okay, so yan po ang ating first test. So, second test naman po. At again po, connected pa rin po yung tatlong phone natin. Kung makikita nyo, meron pa rin po yung 3 connected sa Wi-Fi. Ayan. So, 4 po lahat yung connected. Yung sa ating MacBook Pro and then yung tatlong phone na. Okay, so yan po ang kanyang third test. Umabot po siya ng 400. Now, try naman po natin sa Google Speed Test. So, hindi po lang babas yung Google Speed Test. Yan, ito na lang pong sa Stadia na Google Speed Test. Okay? Okay, so yung first test natin sa Google Stadia ay 148 Mbps. Ayan po. So, second test. Okay, so yan. 138 Mbps. Now, next naman ay doon tayo sa fast.com. Okay, so second test. Okay, so yan po ang ating speed test sa ating MacBook Pro. Yan po guys. Now, ang gagawin naman po natin ay i-speed test natin na magkasabay yung lahat ng devices. 4 po sila. Okay, so pagsasabayan po natin silang 4. Okay, so pagsasabayan po natin silang 4 dahil sila po ang mga connected sa ngayon. So, alright. Yung sa LAN, hindi pa po nag-start. Yan, sobrang laki ng ping guys. Doon sa LAN. Okay, so yan yung test sa kanilang 4 guys. Ganyan. Sobrang laki po dito sa sa M3 Pro. Doon naman po sa ating LAN ay okay rin naman po. Now, second test, try naman po natin ulit.
Okay, so yan yung test dito sa mga phones, tatlo. 5 GHz Wi-Fi gamit. Yan. Alright, so doon naman po sa LAN. Yan po yung kanyang speed test. Okay. So sa ngayon po, i-check po natin ang kanyang data usage kung nababawasan po ba. Yan po, so check po natin. Refresh. Yan, so hindi pa rin po nababawasan ang kanyang data 5G. 2.29 pa rin po. Okay? Yan. 2.29. Okay? Okay, so after ilang test po natin, napapansin ko po na medyo umiinit po yung screen. Ayan po. Pero so far, okay naman po. Na-handle naman po natin yung init. At nata-turn off naman po yung screen kapag hindi po ginagamit. At again po, take note po always sa mga gustong bumili nito na naghahabol dun sa Anli, make sure po nakasali po ang inyong location sa mga lugar na ito po ng NCR at sa Cavite ay dun sa Bacoor, Imos, Dasmariñas, Cavite City, and then sa Pampanga naman po ay sa Angeles, Mabalacat, San Fernando, at sa Baguio City, at sa Cebu City naman po ay sa Cebu City mismo, at Mandawi, Lapu-Lapu, Liloan, Minglanilla, at sa Davao City. So make sure po na nandyan po kayo sa lugar na yan kung ang habol nyo po ay yung Only 5G. Dahil kung hindi po Only 5G, mababawasan po yung non-Only 5G data nyo po. Okay? So magtetest po ako sa ibang lugar para po matest yung kanyang speed pa rin po, kung consistent po ba. At itetest ko rin po siya na ginagamit ko siya for work at sa iba pa po. So stay tuned po doon. At sa ngayon, yan po ang ating initial test sa ating Smart Rocket Wi-Fi. Yan po. Sana nagustuhan nyo po ito at sana meron po kayong natutunan at salamat po.